natin ang salita ng Panginoon, ang banal na salita ng Panginoon. Sa Numbers, tayo pong lahat ay magsitayo. Pagbigay galang sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Numbers chapter 13. Good evening po sa ating pong mga naka-live. Palagi naman ingatan kayo ng Panginoon kung kayo po ay nasa trabaho mga oras na ito at papauwi pa lamang yung iba. Nandiyan na po kayo? Numbers 14. Babasahin natin yung verses 7 to 8. Siyempre, bibigyan natin ng background, yung story ng ito. At napakahaba, ano? Marami pong mga babasahin sa Bible if we're going to see. So tonight we're going to talk about a brief story background about the life of Joshua. Okay, so Numbers chapter 14 verse 7 to 8. Diyan na po kayo, basahin natin. Ready now, read. And they spake unto all the company of the children of Israel, saying, The land which we passed through to search it is an exceeding good land. If the Lord delight in us, then He will bring us into this land, and give it us a land which floweth with milk and honey. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, salamat pong muli sa inyong kabutihan. Thank you for allowing us to be here, and thank you for keeping us safe. At kami galing sa trabaho at sa ibang pang mga anak ng pinanggalingan. Salamat po sa pag-iingat. At muli naway muli namin maitaas ang inyong pangalan. And may you, again, forgive us in our sins. At tuloy na kumilos ang banal na Espiritu. Ingatan niyo rin po ang mga kapatid, mga anak ninyo na paparating pa lang. All these things we pray in Jesus' name. Amen. Please be seated. Thank you so much. At doon po sa, kung nais po nating basahin yung mga accounts when it comes to Joshua. Lahat naman halos dito na majority, pero kay Sir Randy, ay familiar na tayo sa story na ito. Ngayon, we're going to think about or look upon the account of different chapters to track down the life of Joshua. Yan ay matatagpuan sa Numbers chapter 13, chapter 14, chapter 27, hanggang Joshua chapter 1. So, Numbers pa lamang ay pinakita na po ng Panginoon or binigyan na ng pagkakataon ng Panginoon to tap the leadership potential of Joshua. Dito po nagsimula ang lahat. Pero during the time ng mga laban sa iba't ibang mga lugar, siya po ay naglilid na sa kanila pong tribe. Of course, during the time, the leader was Moses with the help of Aaron and then Caleb later on. Nung hindi pa sila nagkakaproblema ni Miriam, ang kanilang magkakapatid. Silang tatlong magkapatid ang medyo Miriam, no? Medyo nagkaroon ng pagtatalo. So, ito po, medyo si Sir Randy ang hindi pa masyadong pamilyar. So, magkaroon tayo ng konting background dyan mamaya to familiarize. Pero bago po tayo magpatuloy, nakalimutan ko lang pong banggitin at wala rin nakapagpaalala sa akin na nung Sunday, dapat atin ang tinanong yung ating offering na ating pong nag-gather last anniversary. Kasi yung pong offering na yun, yung po yung panglalab gift natin doon sa Sunrise Baptist Church. At bukod pa po doon sa anniversary gift na yon na offering into cash, ay nagkaroon na rin po tayo ng anniversary offering nung pinadala na yung Balikbayan box, yung box of burden, at meron pong isang malaking box na naipadala. At meron pong pangalawang batch, pero hindi na po siya mga damit. So hindi ko na rin po na-announce last Sunday, pero huwag na po tayong magdala ng mga damit. Kasi nag-stop na tayo dyan, ang dami na rin kasi. Ngayon naman po, mga pagkain siya. Kasi may mga nag-donate dyan ng mga pagkain. So kailangan lang natin dagdagan. At merong isang kapatid na nagsabi na magdadala daw siya sa Sunday para panibago na naman natin ipapadala. For this time, mga pagkain po ito. Ano? Yung mga matagalang buhay. Parang sa ganun mga, di ba? Yung mga bigas na hindi luto, yan. Pwede yan. Pasta. Hindi, wag bigas, mga sa Pilipinas. Mga beans. Beans na? Beans. Canned goods. Okay? So, noodles siguro pwede. Mga Indomie. Tomato sauce. Pwede. Pang spaghetti nila, no? So, yun lamang po. Reminder lang. And then, this coming Sunday, announce natin. At plano kong isabay na rin sa ipapadala dahil magpapadala ulit tayo for the month of April, doon po sa mga ating mga missionaries, foreign and local. At gusto kong isabay na rin yung kay Pastor Danilo Fidelis sa Oriental Mindoro para doon sa ating offering ngayon.
sasabay natin through GCash. Okay? So, thank you so much po for your generosity. Nakaraos po tayo sa ating project na yan, Backs of Burden, anniversary gift para doon sa Sunrise Tribal Baptist Church Tribal Ministry sa Oriental Mindoro. Alright, so, and also si Brother Mark, mamaya ating pong papanalangin kasi last day na po niya ito. Bukas po ang kanyang flight. At papasalamat tayo sa Panginoon. Kita nyo nga naman, kapag talagang Kristiyano talaga, no, at committed sa Panginoon, tutusin, short vacation lang sila dito. Pwede naman silang hindi na magsimba. Ay, hindi ko lang alam kung pwede. Sa iba kasi hindi pwede talaga, no? Sa ibang mga Kristiyano, pwede naman. Pero may mga Kristiyanong pamilya na talagang non-negotiable yung Sunday at prayer meeting. Kaya nakakatuwa na yung buong 2 Sundays niya dito and 2 sa Thursday. 2 Thursdays ka rin, di ba? Hindi talaga na-miss na hindi sila complete sa family na pumunta sa gawain ng Panginoon. Amen? Kasi yun ang pinakamahalaga dyan eh. Tutusin, pwede na silang mamasyal. Puntahan nila yung dating trabaho ni Mark. Sa Cruz. At pero sa biyaya ng Panginoon ay namasyal man sila, pero they see to it na sa gawain sila ng Panginoon. So ganun po dapat maging non-negotiable sa atin yan. And I thank the Lord na natututo tayo kasi hindi naman pwedeng hindi tayo magbakasyon every year. Nakakatuwa sa mga kapatiran pag sila'y nagbabakasyon, just recently yung Mariano, talagang yung Sunday, they see to it na pupunta sila sa simbahan, Bible Baptist Church na parehas ng doctrine upang sila ay manambahan. Halos lahat, no? Sa simula, hindi pa siguro ganyan eh, pero natututo tayo kasi pinapangaral natin yan. Kasi ito si Sir Randy, very noble yung kanyang desire. Kapag umuwi siya, December ka, di ba? Taga Pampanga to eh. Uuwi to hindi para matingnan yung pinakamalaking Christmas tree at mga parol doon. Kasi sa Pampanga maganda yung mga parol doon. Parata matitindi dyan sa may mga competition yan eh. Hindi yan pupunta doon para gumawa ng parol. Ang goal niya ay ma-witnessan yung kanyang lola. Nanay mo ba, sir? Mga relatives niya. Tanyo naman, di ba? At magtanong ka sa akin ng simbahan doon. Isang buwan ka ba? 2 weeks lang. Depende. Pero for sure may tatamaan kang Sunday dyan. Okay, so may bibigay ako maraming mga simbahan dyan. Ha? Kaya ganun po ta. So depende pa. Pero ang goal po mga kapatid ay makapag-witness si Randy doon. Kaya kailangan pala mapasadahan na rin natin yung soul winning. You know? Sa discipleship. Kailangan yun. Alright, so ganun lang mga kapatid. At pinapakita lang natin na tuloy ang ating pong relasyon sa Panginoon kahit saan tayo mapunta. And we know the sacred Sunday, and it's for the Lord. No one can hinder us to worship the King of Kings and the Lord of Lords. Kahit saan pa tayo lupalop ng bansa, ng mundo mapunta. Kasi Sunday is the same ang pananambahan sa iba't ibang mga lugar. Kaya tayo po ay nagpapasalamat siya. So, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. It's because our team is all about man of God, is all about spiritual growth, maturity. And it's all about the Lord who is keeping us, and through His grace, He is equipping us unto good works. Kaya kailangan natin yan na maintindihan na bilang, especially sa ating mga tatay ng tahanan, kailangan po yan sa ating pong buhay. And also for the ladies of this church, for the women, godly women of this church, it's very important na makita sa atin yung pagiging lingkod or pagiging tagasunod ng ating Panginoon. Sabi nga, di ba, what is the best epistle that Apostle Paul wrote? It's not Pauline epistle. It is not even the major or the other epistle. But the best epistle is the life, right? That has been portrayed from the Word of God. Diba? Kasi kahit anong basa natin sa mga epistles na yan, tayo yung living epistles, sabi ng Bible. So it should be shown and it should be manifested in our life every day. Kaya yung ating po pag-uusapan, it is all about influence. Man of influence. Napakahalaga po ng influence, mga kapatid. Do you agree with me? At napapanahon yung influence na yan sa ating pong mundong ginagalawan. Of course, we are focusing on the life of Joshua, and of course the supernatural being behind this man
is the Lord. Wala na pong iba pa. At we give credit to Joshua, but again, we lift up the name of God through his life, and even kay Moses. So panahon natin ngayon ay punong-puno po ng mga influencers. Alam ko naman lahat kayo social media. At alam niyo kung ano yung katagang influencer. Tama? Kahit hindi niya sabihing influencer siya, the fact na meron siyang pinost, the fact na meron siyang video, ay nakakapag-ibigay po ito ng influensya. Kaya nga kung ikaw, nagda-diet ka, ayaw mo na kumain sa gabi, ayaw mo na kumain ng rice. Huwag ka manood ng mukbang. Pag nanood ka ng mukbang, ay ka. No? Baba ka kagad, punta ka kagad sa kusina pagkatapos mo manood. What do you call that? Influence. No, influence, simple as impact, influence. Parehas yan. Kaya napaka-tindi ng influence sa ating pong mundong ginagalawan sa mga panahon natin ngayon. No? Yung 21st century. Yung mga edad na kung saan bloom or fully bloom na ang internet. At talaga namang makita natin that influence is everywhere. Kaya nga lang, ang tanong ito mga kapatid, anong klaseng influensya ang ating kinukuha sa paligid-ligid? No? Napakadali lang, simple logic. Kapag gusto mong magluto, influensya ng pagluluto. No? Alam mo gusto mong magluto, manunood ka ng nagkakarpentero. Alright. Hindi siya logical. Hindi siya logical. No? So, doon tayo sa nakakapagbigay ng influence sa atin kung ano ba yung gusto mong gawin. Kung ano yung gusto mong ma-achieve. On how to be, how do you want to become yourself in the near future, in the sight of God. Siyempre, kung meron kang goal sa harap ng Panginoon na maging equipped ka, committed ka pa, faithful ka pa, mature ka pa, so yung influence na kukunin mo, alam naman sa sanlibutan, no? Very logic, no? Very basic. Yan lang logical, basic, yan ay walang iba kundi sa salita ng Panginoon. And other influences na maglalapit sa atin, sa ating Panginoon. So now, yung influensya na kung saan meron si Joshua, siguro makaka-relate tayong lahat dito, even the ladies of this church, pagdating sa kanyang influence. At dito sa kanyang buhay, makikita natin, ang ating binasa dyan sa verse 7 to 8 ng Numbers chapter 14, it talks about influence. It talks about influence. Kaya, tingnan natin, ano-ano ba yung mga, saang parte ba ng ating buhay na kung saan na i-apply yung influence o yung influensya o yung impact ng ating buhay. Okay? So, ang ating titingnan mga kapatid, I would like to share to you, it's a very wonderful illustration at ito po ay dinivotion namin kagabi. At napakaganda na magkaroon tayo ng ganitong influensya sa ating pong mundong ating ginagalawan. At ang context ng ating pong pinag-usapan ng aming devotion kagabi, it is all about giving. Okay? At yung aming pong text na aming binasa ay matatagpuan sa Psalms chapter 50 verses 10 to 15. Na yung sinabi doon sa bandang dulo, offer unto God thanksgiving and pay thy vows unto the Most High and call upon me in the day of trouble. I will deliver thee and thou shalt glorify thee. Meron po isang napakagandang illustration coming from an old Baptist church sa Philadelphia. Pangalan niya dito ay Grace Baptist Church na kung saan founded sa Philadelphia after lang ng ilang mga taon ng Civil War. So napakatagal na nito. At maintindihan na nakita natin dito yung kanilang pastor during the time, it was Pastor Russell Conwell. At dahil nga the church grew dramatically into numbers and into faithfulness, commitment ng mga miyembro, hindi na po kaya nung mahirap na sitwasyon nila dahil nga galing sa Civil War. So the church was not that wealthy and they didn't even have like place for the congregation. Okay? At dito, dahil sa sikip na nila, nagkaroon sila ng panalangin. Yung mga tao na uma-attend every Sunday, kailangan nilang mag-schedule ng pananambahan, Brother Nin, para lang ma-accommodate yung mga tao. Di ba pag gano'n sa school, pag walang silid-aralan, nag-i-schedule ng mga papasok. Ganon din po yung idea ng ginawa ng pastor na ito. And then, isang beses, merong isang bata na talaga namang hindi niya napigilan na magtanong doon sa kanyang pastor. Dahil napansin niya na rin, why is it that we need to schedule the Sunday school? Dahil ang dami na rin batang nadadagdag. At ang pangalan ng batang ito, Hattie Mae Wyatt. Ang sabi niya sa kanyang pastor,
Pastor, I really want to come to the church, but because you had a schedule, I cannot come. What's the problem? Kasi sinabi ng pastor that this is the reality, we don't have the facility to accommodate you, that's why we do have this schedule. Pero lahat naman pwedeng umattend. So what are you going to do? And what is your prayer, pastor, for the congregation? Our prayer is to have this building program. Okay? Madaling salita, right after that conversation, yung bata na nakausap ni pastor, nagkasakit. And then right after that, she died. Okay? Si Hattie May Watt. And then, right after nung kanyang pamatayan, yung kanyang magulang, alright, binigay yung maliit na alkansya ni Hattie sa pastor. At sinabi dun sa pastor, alam niyo po ba, pastor, ano yung nilalaman ng alkansya na ito? This is for our building fund. For just 57 cents na naipon niya bago siya namatay. Because she had this desire, right? Para nang sa ganun, magkaroon ng answered prayer. Na magkaroon sila ng building program. In a small little way, naging bahagi si Hattie May doon sa building program. Ano yung ginawa at alam yung nangyari sa church, it is because of that wonderful testimony. Pinresent ng pastor yung little piggy bank na may naglalaman ng 57 cents. Okay? Ipinresent sa church, doon na inspire ang church para magkaroon ng influensya at magkaroon ng impact to build a building for that. At nung natapos yung kanilang building, ipinangalan doon yung Hattie May Watt Sunday School Building. Nagsimula sa 57 cent ni Hattie May Watt. So what is that? Influence. Impact. Kasi naniniwala yung bata na magkakaroon at bibigyan ng napakagandang sabihin tahanan ng mga anak ng ating Panginoon. At katotohanan yan sa salita ng Panginoon at never na magpapabaya ang ating Panginoon. Kailangan lamang ng influence natin sa bawat isa at kailangan lamang ng encouragement sa bawat isa sa atin. While I was sharing that to my family, tapos namin bago kami mag-pray, sabi ko, I was thinking about our situation as well. Kung magkakaroon lang tayo ng impact sa bawat isa sa atin to honor the Lord when it comes to our commitment. You know? And I do believe, di lang naman sa church natin, maraming mga simbahan that when we say commitment, all of the church members can actually commit, even the pastor. It's easy for us to commit. It's easy for us to kneel down and to offer to the Lord our commitment. But when it comes to giving, andyan na po yung medyo struggle na sa'yo. Kaya, lang tayong sumuko sa pananalangin at yung influensya natin, sa pagkakaloob natin sa ibang mga kapatiran, and we can see that the Lord will bless that influence and that motive that we have. Kaya pag tingnan natin mga kapatid, what was the influence of Joshua during that time? Makita natin dito sa Numbers 13 verse 2. May mga nilagay din ako dyan, but if you can just open your Bibles, yung iba may mga cross-reference. Sabi dyan, send thou men that they may search the land of Canaan, which I give unto the children of Israel. Sino yung nagkausap dito ng ni Moses ang Panginoon? Sabi niya doon, of every tribe of their fathers shall ye send a man, everyone a ruler among them. You're going to see chapter 13, beginning of that chapter, starting verse 4, kailangang magkaroon ng spy ang bawat tribe. Leader, spy. Okay? At hanggang verse 15, isa-isa yan. Okay? At nabanggit nga doon si Joshua. Ano yung mapapansin natin dito? Point number 1, influence is not in every area. Bakit? Kasi sa verse 2, isa lang siya sa tribe. Hindi siya kabuoang 12 tribes. Nagigets niyo po? Meaning si Joshua ay nag-represent lamang ng kanyang tribe. Alright? At siya ay wala namang impluensya sa iba. Ang impluensya lang ni Joshua, dun lang sa tribe niya. Wala naman siyang impluensya sa tribe ng Judah and God. Kasi bakit? Meron silang kanya-kanya tribal leader doon. At mga spy na sinugo. Ano ibig sabihin yan, mga kapatid? Ganon din yung influensya na meron tayo. Kung yung mga influencers sa social media, naghahanap sila ng influensya worldwide. And they are aiming and they're having this goal na magkaroon sila ng mga followers at i-hit nila yung mark para mag-gain sila ng profit. Meron silang ganong goal. Pero ang isang mananampalataya, dapat nakatingin siya sa influence niya within his area. Right? And then let the Lord will bless
the man of God, or let the Lord bless that Christian to broaden that influence. Pero yan ay magsisimula saan? Sa pamilya natin. Okay? God wants our influence within our reach from inner circle out. Ano nangyayari sa mga influencers? Sa social media, sa mga unsaved, sa lipunan, kilala ng ibang mga tao, maganda yung kanilang image sa ibang mga tao dahil sa kanilang mga content or whatsoever. Pero sa kanilang pamilya, hindi maayos. Ha? So, hindi tayo dapat magmadali sa influence na yan kasi it should start in the area na kung saan tayo nilagay sa ng Panginoon. Kung saan ka kinabilang na trabaho. Kung saan ka pamilya, kung sino yung mga kamag-anak mo, kung sino yung mga kaapelyido mo, kung saan ka church kabilang, the influence should start there. Kasi kagaya ni Joshua, influence is not every area in every area. Hindi naman, wala namang kinalaman doon sa influensya niya yung other tribes. Ibig sabihin, kung sa kanila ng Panginoon, just be planted there, grow, bloom there, and be a blessing. Huwag agad tayo magmadali na kung saan tayo ay makakilala or makilala ng ibang mga tao when it comes to maybe our skills, maybe our talents or whatsoever. Pero a godly person will always be conscious about his influence, his testimony within the reach. Diba? Okay ka nga sa mga kaibigan mo, no? Sa trabaho mo. Pero sa pamilya mo, hindi ka naman okay. Hindi magandang influensya. Anong matatawag natin dyan? Magaling lang tayo sa labas. For how many times na may mga ganyang kabataan, okay sa church, nauutusan sa church, pero yung influence niya sa bahay, hindi magandang influence. Okay? So kung nasan ka man mga kapatid, bloom where you are. Be a blessing in that place. Huwag mong hangading agad na pumunta ka sa ibang lugar para mag-soul winning. Kung merong ang lugar naman na kaya mong maabot. Nagigets niyo po? Kasi mas kilala, mas makita ang influence mo dyan, mas malaki yung pagkakataon na mas makilala nila ang Panginoon through your life. That's the point number 1. Influence is not in every area. Numbers 13:2. Number 2, influence is either positive or negative. Napakadali. Saan natin makikita yan? Numbers 13:31-32. Anong sinabi doon sa verse? But the men that went up with him said, we be not able to go up against the people. These are the negatives. These are the 10. 12 sila. 10, puro negative. Imagine niyo ha. Ito yung context ha. 12 tribes. 10 yung negative, 2 yung positive. Pero yung 10 ba, unbelievers? Tell me. Hindi. Kasama sila sa tribe. So, tingnan natin yung context, mga kapatid. Hindi mga unbelievers to. Pero kung sila, kung ang kanilang perspective, parang mga walang Diyos. Di ba? So, ibig sabihin, magandang application din sa atin to. Ano yung kanilang attitude pagdating dun sa kanilang nakita? But the men that went up with him said, we be not be able to go up against the people, for they are stronger than we. Hindi nga kami nakapunta doon, nakarating. Tingin lang kami, napakalaki nila. And they brought up an evil report of the land. Ay, sabi ng Bible, nagdala sila ng evil report, ng negative report. Alright? Evil report ang sinabi ng Bible. Pero sa tingin natin dyan, mga kapatid, it is more on negative side. Wala naman silang hinangad para sirain ang tribes, di ba? Pero nagdala sila ng evil report. At tingnan natin mamaya kung ano yung magiging epekto nito. Of the land which they had searched unto the children of Israel, saying, the land through which we have gone to search, it is the land that eateth up the inhabitants thereof. Tingnan nyo, meron bang binanggit sa Bible na kinakain nila yung tinatawag na inhabitants, yung mga giants doon? Wala naman, di ba? Pero parang may mga nadagdag na sa kwento. And all the people that we saw in it are men of great stature. Totoo yun, great stature, mga giants nga. And then, pero meron sinabi doon na it is a land that eateth up the inhabitants thereof. Okay? So medyo meron ng dagdag. Okay? Meron ng pananakot. Para kasing ang dating dyan, kinakain nila yung mga inhabitants. O di yung kapwa-tao nila. Di ba? Nagets niyo po? So parang ang dating, nagkaroon na ng dagdag. Verse 33, and there we saw the giants and sons of Anak, and which come of the giants, and we were in our own sight a grasshopper. And so we are in their
side. Makita natin dyan dito mga kapatid na ang salita ng Panginoon, hindi po yan nagsabi or hindi po kinapture dyan yung situation doon na merong kinain na inhabitants, pero maintindihan, wala akong makita, no, as I read this one, pero makita natin dito na meron na siyang dagdag sa storya. What's the goal? To encourage the people not to pursue. Kasi nga negative na eh, dinagdagan pa. Alam niyo po, kaya talagang nahihirapan, kaya talagang mas nagiging severe ang minsang dispute sa church, kasi negative na, dinagdagan pa. Amen? Yung totoong pangyayari, negatibo na nga, dinagdagan pa. Kasi sabi niya, sinabi niya. Tapos pagdating sa tao, dinagdagan. Finabricate. This fact or this account is a fabricated story. Alright? At makita natin dito na wala naman silang hinangad, mga kapatid, na ang gusto lang naman nila huwag magpatuloy. It is not actually against the Israelites. It is against the enemy. Pero dahil nga naghatid sila ng bad report, at meron ng tinatawag na add-up, nagka-problema sila later on. Okay, if we're going to think about that, influence is either negative and positive. Kasi ang nangyari, kagaya ng influence, it is just, kagaya ng Word of God, influence is just like a two-edged sword. Okay? It cuts both positively and negatively. Yung 10 unfaithful tribal leaders, ginamit nila yung influence nila to lead the people not to pursue the will of God, but to stay in their comfort zone kasi takot sila. Tama? Anong naging resulta? Disaster. Alam natin yung naging resulta after that. They died. Tama? Killer sila ng Panginoon dahil sa kanilang ginawang report. Kita nyo ha? Wala silang ibang ginawang masama. Kung tutuusin, ang dahilan lang naman kaya sila sinabi nito at pinabricate yung kanilang kwento is to protect the Israelites. But that's not the will of God. Okay? That's not the will of God. Kaya ang kinahinatnan, sila po'y pinarusahan. So same thing. Kaya kung tayo po'y pipili ng impluensya na kukunin, think about that. Magandang positive. Ito ha, hindi lahat ng positive influence it is according to the will of God. May mga positive influence na hindi naman naaayon sa salita ng Panginoon. Ay, halimbawa, may mga kaibigan na pwedeng gusto kanilang kaibiganin. Right? Hindi man siguro sila marahil magtuturo sa'yo to do bad things. Hindi naman siguro sila mag-i-influensya na uminom. Okay? Think about it, ha? Hindi naman siguro sila mag-i-influensya sa'yo to have a marital affair to other people. Pero yung influensya na ikaw mismo ay tatamarin ka sa pananalangin mo, pagbabasa ng Bible at pagsisimba, I think that's a bad influence. No? Nagets nyo po? Kung minsan may mga kaibigan na it's not directly. May mga influence na it's not directly giving you bad influence. Hindi. May mga hindi ganon. Kung minsan, kaya nga, the devil is so cunning and mischievous na talagang idadaan ka sa mga magaganda. O wala naman. It's not harmful naman. Maganda naman eh. At minsan gagamit ka pa ng mga language or mga phrases na kasi gusto ko siyang madala sa Panginoon. And then later on, ikaw na yung nadadala. Ikaw na yung nagiging negatibo. So hindi lahat ng positive influence, lahat it's in the will of God. Kasi ito, kung tutusin, wala naman silang ibang hinangad. Para lang maging safe lang ang mga Israelita. Kaya nag-report sila ng gano'n. But it's not the will of God. Ang will ng Panginoon, i-conquer nila. Kasi para sa kanila yun eh. Yeah? Pero dahil nga napangunahan ng takot, ganun na nangyari. So point number 2 is, it's not a big deal. It's not really hard to understand. Always remember that influence is contagious. And misery always loves company. Mga negatibo, gusto niya mga negatibo rin kasama. Kaya intindihin natin, yung pagiging solid natin sa church, ano ba yung impact, ano ba yung influence na kukunin natin? If we're going to if we are praying for a wonderful, faithful, committed family in the near future, if you're a single, dapat yung influence ng positive or godly or under the will of God ang ating kukunin. It's not just positive.
Gusto nating makita dyan kasi yun yung gagawin mong inspiration in order for you to get that kind of prayer to the Lord. Na kapag ikaw ay nakapag-asawa at lumagay na sa tahimik, eh ito yung impluensya ng kapatid na to, yung kukunin mo. So tingnan din natin. Kasi baka mamaya, matapat tayo doon sa Christian family din, na hindi ganun ka-convicted sa kanilang Sunday. To tell you the truth, maraming mga ganyan sa simbahan. Para sa kanilang Sunday, negotiable yan. Depende yan sa circumstances. So kung ganun ang influensya na kukunin mo, ganun din ang mangyayari. Lukewarm lang ang iyong pananampalataya at commitment sa ating Panginoon. So, ito yan eh. Hindi ba maganda kung kukuha ka lang din ng influensya and encouragement? Di ba mas maganda doon na sa faithful at committed? Di ba? Kasi parehas lang naman tayo mag-exert ng effort eh. E ba't pa tayo kukuha ng influensya doon sa hindi gaanong faithful? Doon sa Laodicean mentality. No? Ano yung Laodicean mentality? Iniwan mo yung first love mo. Nag-backslide, nanlamig sa gawain ng Panginoon. Kung kukuha lang din tayo ng impluensya, doon na tayo sa matapat sa Panginoon. Hindi doon sa magandang trabaho. Hindi doon sa malaki ang sweldo. We're not talking about that. We're talking about not their big salary, but we're talking about the big God in their life. Kaya gusto nating maintindihan yan. So, influence, napakadaling intindihin. Either positive or negative. So, mag-ingat din tayo sa positive. Kasi hindi lahat ng positive itutulak tayo mag-stay sa kalooban ng Panginoon. Okay? So, dapat godly influence talaga. Parang nagkamali lang ako dyan, pero para lang madaling intindihin. Number 3. Not only influence is not in every area. Influence is either positive or negative. Number 3, influence adds value. Okay? Nakakapagdagdag ito sa ating value in the sight of the Lord. Not for us to brag. Ito po yung testimony na tayo ay para maging blessing at influencer in a godly manner to other believers and to unbelievers as well. Saan natin kukunin yan? Psalm chapter 1 verses 1 to 2. Memorize nyo naman yan. Ready now. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of the sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. But this delight is in the law of the Lord, and in His law that He meditate day and night. Ito yung magandang epekto ng man of influence. Influence adds value. Hindi ba maganda? Alam niyo po kaya ang kagandahan sa Psalm, if you're going to read that, nasabi ko ba sa Randy, nung pinag-aralan natin Word of God, di ba? Yung unang-unang mga binabasa ng mga new believers, John, and the New Testament Psalm. Kasi ang ganda ng verse 1. Simula pa lang. This is the longest book and chapters in the entire Bible. Pero yung chapter 1, verse 1, nagsimula siya sa blessed. Eh di ba magandang influensya yan? Tama? Maintindihan natin yung halaga ng influensya ng isang taong blessed. Ano? Imbes na curse o burden, blessed. At kung ikaw gusto mong maging blessing, at kung gusto mo ikaw magpatuloy yung blessing sa iyong buhay, ikaw mismo nagiging blessing, at yung blessing magpatuloy sa iyong buhay, ito dapat beginning of chapter 1 ng Psalm. It adds value. Ano yung nangyari kay Joshua at saka kay Caleb nung kanilang tinindigan yung kanila pong patotoo sa ating Panginoon? Alright? Ano yung nangyari sa kanila? Mga kapatid, sa simula, hindi siya ganoon kadali. Okay? Pero may ibang mga leaders or may ibang mga Christian na nagbibigay or they're trying to get the influence and they're trying to influence other people because they have their own desire to advance their personal agenda. Ito yun. May mga nagbibigay ng influence to manipulate other people for their own gain. Okay, kaya medyo maging matalino din tayo dyan. Kagaya ng 10 spies. Bakit nila dinamay ang Israelita kung sila lang ang takot? Nagets niyo po? Sila lang ang takot eh. Ba't kailangan nilang idamay? At ang impact nun, ang daming nakinig sa kanila. Okay? Kaya nga doon nagkaroon ng dahilan ng Panginoon
napatayin yung mga matatanda. Sino lang yung mga matatanda na natira doon? Kakunti lang. Ang mga natira yung mga bata. Ano? Isa sa mga matatandang natira lang doon, si Moses, si Caleb, tsaka si Joshua. Sila lang. Kasi nga, dahil sa kanilang inireport na ito. Mabigat ang naging hatol ng Panginoon doon sa nireport ng 10 spies. Again, hindi naman nila gustong ipahamak ang buong Israelita, but because they were afraid, they used their influence to create fear in the people of Israel. Yun ang naging dahilan, mga kapatid. At nagsinungaling pa sila. At ito namang dalawa, si Joshua at saka si Caleb, yung kanilang desire to motivate the people to follow the Lord, di ba? Simple lang eh. Ano, bakit nila tinayuan to? Bakit nila tinindigan? They were so convicted to conquer the promised land kahit napakaraming obstacles. Totoo naman yung ibang ni-report ng 10 spies, pero hindi sila natakot dahil alam nila na ito'y pangako at kalooban ng Panginoon sa kanila. Na wala nang ibang hihigit at gagaling at lalakas pa at makapangyarihan. Nasa kanila na. Kaya, they gave their desire or they gave their best to motivate the people to do what was right for the benefit of everyone. Kaya hindi sila natakot kasi alam nila sa Diyos tong ginagawa nila. At kapag ginawa nila yung part nila to report, ang Diyos ang magpapala sa mga tao. At yun nga ang nangyari. Kaya nga there's always an agenda to every person na iyong makakaharap. Dalawa lang. It's either they want to manipulate, they're having that influence to manipulate for their own agenda, or they're trying to give you influence for you to be more closer to them. Na hindi ka malayo sa kalooban ng ating Panginoon. Minsan, hindi ganun kadali. Mahirap ang tumayo sa katotohanan ng salita ng Panginoon. Pero sabi nga, if God is with us, who can be against us? Sa atin ang Panginoon eh. Sa atin ang Panginoon. So it adds value to them. Dahil sa nangyari, mas nakita ng mga tao, yung mga kabataan ng mga Israelites, kung anong klaseng mga leader itong dalawang ito, particularly si Joshua. At talagang after nun, nung ipinasa na yung leadership from Moses to Joshua, ay yung mga tao hindi na mahirap pasunurin. Kasi bakit? Nakita nila yung character at influence ni Joshua. Na wala siyang ibang hinangad, kundi itulak palapit sa Panginoon ang mga tao. Okay? Kahit marami pang problema ang kanilang kinaharap na pwedeng ikamatay. Pero dahil nga ang Panginoon ay nandun, ay talaga namang naging maganda yung patotoo. Ang tanong ito, mga kapatid, every time we do our daily routine in our life, we give influence in some way. No? At as I study this, talagang hindi po pwedeng hindi ka maghasik ng influence. Kahit wala ka pang asawa, kahit wala ka pang anak. Kasi sa bahay pa lang may mga kasama ka dyan. No? Meron ba dito nakatirang ikaw lang mag-isa? Sa one bedroom mall, ikaw lang? Meron akong kakilala. Meron ba dito? Wala naman Si Sir Randy, meron. Kaya lang may mga tauhan si Sir Randy na kailangan mo rin bigyan ng magandang impluensya, Sir Randy. Kaya wala naman siguro dito na hindi talaga naghahasik ng impluensya each day. You know what? Take note of this. Every time you give godly influence to other people, it adds value to your character. It adds value to your testimony. At itong maganda dyan. Okay? Ito, meron ako nilagay dito. When godly influence is evident, blessing is present, trust is inevitable. Ano ibig sabihin nun? Blessing ka, okay? Dahil you are trying to give godly influence, nagiging blessing ka sa mga tao, at hindi maiwasan. Inevitable, hindi maiwasan, di ba? Tama ba ako, Ma'am Ete? Hindi maiwasan. Na hindi sila magtiwala sa'yo. Yun. It will add up doon sa karakter na meron ka. Na yung mga tao na nagtiwala sa'yo, mas madadagdagan pang magtiwala sa'yo. Imagine niyo yun, binigay nila yung buhay nila at pagtitiwala sa Panginoon through Joshua. At doon naman sa binigay yung pagtitiwala sa influence ng 10 spies, ano nangyari sa kanila? Napahamak, namatay. Kaya, let's choose kung saan bang influence tayo magpapasako. Influence ng Panginoon or influence ng laman o ng kaaway. Laging ganun.
Very basic principle. Walang blessing kapag impluensya ng kaaway ang mangunguna sa atin. Walang blessing kapag impluensya ng naman ang mangunguna sa atin. But if it's the godly influence is evident, blessing is present. Blessing ka lagi. And then, yung trust na binibigay sa'yo, madadagdagan pa. Bakit napakahirap magtiwala ng ibang mga kapatiran sa kapwa kapatiran? Kasi minsan nagtiwala, hindi iningatan. Diba? Pasalamat ka na nga, merong nagsabi sa'yo ng sikreto. Ibig sabihin nun, you have this impact to his life, to her life. You have this influence na ikaw yung magiging kuya niya, ikaw yung magiging ate niya, na maggabay sa kanya. Pero dahil in-spoil mo, okay? Nasayang. Kaya don't spoil the trust. Kasi yung influence na yan, mahalaga yan, pagtitiwala ng Panginoon yan. Diba? Ang pinakamasakit niyan, dahil sa hindi natin iningatan yung trust na yan, ay binigay sa atin na wala sa Panginoon. Imagine niyo na lang. Diba? Mahirap. Kaya, influence adds value. Wala ka namang tatanggap. Di ka naman mai-increasean ng sweldo, Sister Nicole. Kapag naging godly influence ka, kapag yung trust mo at naging blessing ka sa kapatid, hindi ka naman i-increasean ng sweldo. Pero the Lord's favor is on you. No? Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. Number 4, not only a man of influence is not in every area. Influence is either positive or negative. Influence adds value. Number 4, influence comes responsibility. Yun. Hindi ganoon kadali. Dahil yung influensya na ating pipiliin, laging may kaakibat na responsibility. Pastor, yung bang negative influence, meron ding responsibility? Meron din. Kung merong positive, negative impact, meron ding responsibility on both sides. Anong sabi ng Galatians chapter 6 verse 7? But be not deceived, God is not mocked, for whatsoever a man soweth, that shall be also reap. Anong nangyari doon sa 10 unfaithful tribal leaders? Okay? Hindi sila nag-desire na magkaroon ng rebellion, pero dahil sa kanilang ginawa, nagkaroon ng rebellion. Kasi iba yung kanila. Dinistort nila yung kaisipan ng promised land. Dinistort nila yung mga tao. Ang pinakita nila, yung laki ng problema, hindi yung laki ng Diyos. Ano? Kung minsan nakatingin lang tayo sa present situation, kaloy. Nakita mo lang, eto yung sitwasyon, realidad. Pero hindi mo nakita or hindi natin tinitingnan yung before or beyond that. Okay? Yung beyond, yung above that situation. Which is in the hands of God. Ganun ang ginawa nila mga kapatid. At dahil doon, hindi lang yan ha? Dahil nga nag-revolt na yung mga tao, they started the rebellion dahil sa sinabi na 10 ito. Alam niyo mo ginawa nila? Gusto na nilang sipahin sa leadership si Moses at si Aaron. Hindi pa naman sila Joshua nung time na yun eh. Spies pa lang sila, di ba? Pero dahil doon, gusto na nilang pababain sa pwesto si Moses. Imagine yung pagre-rebellion na ginawa. Pagre-rebelde na ginawa ng mga Israelita. Ayaw na nila kay Moses. Ayaw na nila kay Aaron. Feeling nila, nagpapabricate sila Moses at Aaron sa sitwasyon ng ganda ng promised land. Kaya gusto na nilang palitan. Gusto na nilang bumalik sa pagiging slave sa Egypt. Kaya mga kapatid, yung resulta ng 10 leaders na yon, ng spies na yon, sila po ay namatay sa plague. At yung kanilang mga followers namatay sa wilderness. Kasama nila. Imagine niyo yan mga kapatid. So kung merong negative responsibility, so sila'y naging responsable, pinagbayaran nila yung kanilang ginawa. Ganun din naman sa pagiging godly influence or godly influencer. Maintindihan natin yung responsibility behind that. Minsan, if we are going to stick what is right or what is right, if we are going to stand for what is right, diba? In the will of the Lord, kung minsan, magiging, parang sa iba, no? Parang pagdududahan yung iyong motibo. No? Parang sa iba, they will misquote you and misunderstand you. Right? Laging ganun. Meron laging persecution na nangyayari. Diba? Akala lang kasi natin, pag tumayo tayo sa katotohanan, sa katwiran, wala nang persecution. Mas marami din. Sabi nga, di ba, napakahirap maging isang politiko ng isang totoong Kristiyano. Kasi hindi po pwedeng hindi magkompromiso. Kaya maintindihan natin yan kung gaano karami
yung responsibility sa pagiging negative influencer, much more sa positive influencer. Meron din yan. Kasi susubukan ng kaaway kung hanggang saan tayo. You know? Kung hanggang saan ka ba tatayo sa iyong paninindigan that Sunday is non-negotiable, that we're not going to sleep without prayer, that we're not going to sleep, we're not going to let the sun go down upon our wrath without agreeing and forgiving our spouse. Di ba? Hanggang saan natin yan itutuloy? Godly influence comes responsibility. Lagi yan. Hanggang saan tayo magsosoul winning? Hanggang kailan tayo magsosoul winning? So, there's always a responsibility behind that. Pero simple as it is, true to the Word of God, what you reap, or what you sow is what you reap. Ganun lang kasimple yan. Magtanim ka ng blessing, aani ka ng blessing. Magtanim ka ng disobedience, aani ka ng curse. At ganun din yan sa ating pong ginagawa sa araw-araw. So not only influence adds value, influence comes responsibility. Patapos na po tayo. Last na po ito. Okay, again, influence comes responsibility. We are responsible with the outcome of our influence. Sisingilin tayo ng Panginoon kung anong influence na ating ginagawa. Lalong-lalo na sa ating mga anak. No? Eh yung influence pa naman, meron yang within our range that we can actually, kung hindi tayo mag-iingat, magiging manipulator tayo. No? Yung mga anak natin, Brother Mark, kayang-kaya natin silang i-manipulate. Pero saan? Paano natin sila i-manipulate? Sa paggawa ba ng kasalanan? O sa pagkamuhi ba sa kasalanan? O pagmamahal sa ating Diyos? So we are going to choose that dahil ang ating pong last point, influence is a choice. Influence is a choice. Joshua chapter 24 verse 15. This is the very familiar and famous verse sa mga pamilya. And if it seem evil unto you to serve the Lord, ito yung end part na ng kanyang buhay. Choose you this day whom you will serve. Whether the gods which your fathers served and were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land ye dwell, but as for me and my house, we will serve the Lord. Alam mo, naniniwala ako, dahil ito na yung end part ng buhay ni Joshua, chapter 24 na yan eh. Pero hanggang Hebrews, binabanggit si Joshua. Naniniwala ako, dahil end part na yan, talagang binigyan niya ng conclusion ang lahat ng kanyang commitment at pagpapagal at trabaho na ginawa niya at ginampanan niya sa ating Panginoon. And at the end of his life, sinabi niya, naranasan ko na lahat. Diba? Ginawa ko na yung part ko. No? The Lord used me mightily as a leader, as a general of a tribe, of a army. At nakita ko na lahat siya. And at the end of the day, He is the most powerful. And He is the one that controls everything. Para sa Kanya, talagang wala kang pupuntahan. Nagkaroon siya ng decision. He made a choice that he is going to serve the Lord with his family. So influence is like that. Dapat, Brother Nim, meron na tayong pagpapasya sa ating buhay. Yeah? Magaya ng pagpapasya ni Pastor Johnny Lee Narvaez, na kung hindi niya ipapagamit yung kanyang buhay, patayin na lang siya ng Panginoon. That's the number one. That's the number one. Ay, patotoo niya to. Lord, his dream is to become an engineer. His dream is first become a military and then naging engineer. And then lahat yun nauwi sa pagiging pastor. Mula nung sinuko niya ang kanyang buhay, ang commitment niya sa Panginoon, during that time, binata pa ba siya ng anak? No? He was still single during that time. Sabi niya, Panginoon, kung hindi niyo ako gagamitin para sa inyong kalooban, kunin niyo na lang ako. That was the first prayer. And then the second one, kung ako ay magiging unfaithful sa aking asawa, okay? Patayin niyo na rin ako. So, dalawa. So, Pastor Johnny Lee Narvaez made a decision way back before, bago pa siya magkaroon ng sariling pamilya. Kaya kahit nung nagka-cancer na si Ma'am, hindi siya bumitaw sa kanyang pagmamahal sa kanyang asawa. Kahit na meron na siyang mga professionals na anak, lahat nasa Qatar, hindi siya bumitaw sa kanyang paglilingkod. Why? Because in the earliest of his life, he made a decision that he is going to give his life to the Lord. So dapat ang desisyon, matagal mo nang ginawa. Huli na po ba ang lahat, Pastor? Hindi pa huli ang lahat. Pwede kang mag-decision ngayon. Alright? Ang sabi nga, you have to make a choice and you have to decide to destroy your old man. You know why? Because that old man
will destroy you. Kapag hindi ka nagdesisyon at nagbigay ng, or hindi ka nagbigay ng, hindi ka pumili kung ano yung pipiliin natin. So during that time, many people who experience ineffectiveness sa mga leaders during that time, or sa mga nagbigay ng influence, sila yung nag-give up. In the Bible, sa maraming mga Bible leaders, no? Sila po ay nag-give up sa kanilang mga sinumpaan sa ating Panginoon. Ay, yung iba nakabalik, pero yung iba hindi. Kagaya rin ni Moses or ni Joshua, na for how many times meron na siyang pagkakataon na mag-give up at mag-quit. But, he decided to become a better leader. Okay? At binigyan siya ng pagkakataon ng Panginoon na patunayan yung kanyang sarili. When Moses actually gave him the leadership. At siya nagpatuloy hanggang kanyang binikas yung Joshua chapter 24 verse 15 until the end of his life. Kaya mga kapatid, wala na siguro tayong masasabi pa sa Panginoon. He had given us a lot of illustrations, character from the Bible, character upon character, person upon person upon people, leaders upon leaders, nakita natin. No? Behind this, ang ating Panginoon talaga lahat. Because you have to make a choice in your life kung sino ang gagamit sa iyong talento, sino ang gagamit sa iyong buhay, sino yung gagamit sa panahon mo, sino yung gagamit sa kalakasan mo habang buhay pa tayo. Just like Joshua, he made a decision in his life. Joshua desired to become a better leader. Even though others turned their back on him, but he still chose to be faithful, and that made him a godly influencer. Nung sinabi niya yon sa 24 chapter 15, maraming mga umalis doon at bumalik sa kanilang mga idols. Pero siya, he already made a choice and made a decision that he is going to continue. Diba? May mga nangyari sa ating buhay as I close, na parang dating nakakahiya sa harap ng Panginoon. No? Alam natin yan. No? You may not admit now, pero at the back of your mind, you are agreeing with me. May mga nangyari sa iyong buhay na nakakahiya sa Panginoon. Okay? Maaaring ikaw ay nagkasala, nag-backslide, nag-harbor ka ng sin sa iyong puso, nagkaroon ka ng stronghold. Pero the moment na kung saan nag-repent ka at ibinalik mo sa Panginoon and you ask the Lord, Lord, give me another chance. At that moment, you made the choice and you made the decision. So ang tawag doon, commitment. At dapat there's no turning back. Yung ginawa mong desisyon, Sir Randy, yung 13 years na yun, that was a godly decision. And that was the biblical and the right decision that you made. Na talikuran ng kasalanan. At ang sukli niyan, there's no turning back. Magaya ni Joshua. Hindi tayo yung decision tayo tapos babalik. Hindi ganoon. Tayo yung nakikipag-deal sa King of Kings and the Lord of Lords. At bawat pagbibiro, bawat hindi pagiging seryoso sa ating mga commitment, laging may balik sa Diyos. Laging may balik sa Diyos. So dapat ma-refresh tayo dun sa ating mga commitment sa Panginoon. At dapat yung ating ginawang pagdidesisyon ay dapat manatili yan at hindi yan ang magbabago pa. No? Let's move closer to the Lord and let's keep on. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon,